So yun na nga po, palis na nga po pala kami. Papunta na kami doon sa kila Jenny sa kabilang side nitong fiesta. Mag-deliver po kami ng yellow na ice cube kasi nagtitinda si Jenny na ng hindi ko alam kung ano tinitinda niya sa may eskwelahan. So labas na po kami at ihahatid namin yung ice cube. Ay, malambot nga. Malambot. Napansin ni Ate Sheila na malambot ang gulong ng bisikleta sa passenger side. Kaya siguro hirap na hirap siyang magpedal dahil parang ang bigat ng pagpipedal niya sa bike. Yun pala, malambot ang gulong. Pero kapag ganun pa man, malapit lang naman yung pupunta namin kaya hinayaan na namin na malambot ang gulong. Makakarating naman siguro kami. Nasa kasada na naman kami. Buti na lang hindi umuulan. Yun lang. Ha? Tapat mo, linis mo. Aso mo, tali mo. Alaga mo, igala mo. May ganun ba? Alaga mo, may gala, huwag mong pakawalan. Baka madapuan ng mga virus. Wala naman siyang tinda. Ako nga, garot, ano na siya ng Ha? ayun. Ay, rinig ko yun. Naglalabas siya ako. Ano pala? Magbubuta mo ako bangga eh. Isama pala si kuya. Ay, naku. Umabol pa nga. Sabi niya, teka lang ha, mag-short lang ako. Kala niya wala na ako, tinaguan ko. Andun kay Jenny. Ay, dako na. Sino yung saya siya? Hindi, andun sa buffet siya. Sabi ko, pag ano po dito? So, na-deliver namin yung yellow kay Jenny. Ngayon, didiretso kami dun kay Kariko. Kukuha kami ng lupa. Pang tanim sa halaman. Alam ko kasi, sinabi mo na kanina yun eh. Sabi mo kukuha ng ay, kailan? Kahapon pala sinabi mo. Kahapon kanina ko lang sinabi. Ay, kanina? Kanina umaga, lapo. Ayun. Parang si, ano din yung isa din, may nakalimutan din. Makakalimutan din. Ayun lang. Ngayon, alam ko na pala kasi nagmana. Ayun lang. Sabi niya kasi kanina kung kanina daw nagmana. Ayan, alam ko na. So yun, punta na kami kila Kariko. Si Kariko po ay isang kapatid namin sa iglesia. Naman kami dito sa may bukid. At dito sila nakatira sa may bukid. Kaya doon kami pupunta para humingi ng lupa na panghalaman.
yun? Lamayan? May nakaburol pala dito. Puntas ng bahay oh. Ang laki ng bahay ano? Pinakita mo sa'yo. Ha? Pinakita mo sa'yo. Dito sa daan na to, papuntang Kilakari ko ay looban na mismo. Pag mula sa highway, pasok dito. Papunta dito sa bukid. Papunta na po sa bukid itong kalsada na to. Ito po yung mga part na, yung mga lugar sa Castelhaus na bihira lang namin mapuntahan. Pero ang katotohanan talaga, dito sa Castelhaus, marami pa rin talaga mga bukid dito. Dahan-dahan naman. Hindi ko na alam na yun. Kahit na medyo malambot ang gulong ng bisikleta, tiyaga pa rin si Ate Sheila na pedal ng bike para lang makarating, makakuha kami ng tubig, ng lupa sa bukid. Kasi balak nang magtanim. Kaya ayun, medyo malayo-layo rin ang pupunta kay Lacaricco magmula sa amin. So dito sa papasok na to, na looban, malapit na rito si Lacaricco. Malapit na po dito. Medyo maganda pa nga dito dahil sementado, pero pagdating dito si Lacaricco, medyo hindi na sementado yung lugar. Kaya medyo okay pa. Kaya madali pa para kaya ito siya yung bibitan din ng bike. Lang. So ito po yung simula ng rough road papunta kila Lacaricco. At ito na rin po yung sinasabi ko na bukid na. Dito na po yung bukid. Medyo hindi na siya konkreto yung daan, lupa na. Buti na lang kasi hindi umuulan yun, dahil kung umuulan ay sigurado magputik, lalong mahirap. Ayun na po yung bukid na punta kay Lacaricco. Lacaricco yan? Ito? Yung lupa na yan. Malaki yung lupa yun nila. Okay ka lang, no? Natakot ako. Kaya bumaliktad tayo. Ha? Sa pagkakataong yan, talagang hirap na rin si Ate Sheila na magpedal ng bisikleta dahil nga rough road na at malambot pa yung gulong ng trike ka. Ang ginawa namin, bumaba na lang siya, itinulak na lang ang bisikleta para hindi siya mahirapan. Kasi nga, ano yan lupa na at saka lubak-lubak pa. Kaya hirap na hirap siyang ipedal. Kaya itinulak lang po ni Ate Sheila yung bisikleta dyan sa pagkakataong yan. Pagkatapos namin lagpasan yung part na maputik, yung lubak-lubak, medyo maganda na rin yung daan kahit na lupa, pantay na siya. Kaya nagamit na isang nasakyan na ni
at sila at nagpedal na ulit. Medyo maganda rin dito sa part na to dahil hindi na siya malubak-lubak. Yan po ang bahay nila Kariko ko. Doon sa unahan, kasi dyan. So nakarating na rin po kami sa bahay nila Kariko. Ito po yung lugar nila. So dyan po kami manghihingi ng lupa na pangpatanim. Tao po. Tao po. Wala yata tao. Tao po. Grabe naman kasi yung boses siya, ang hina-hina. Tao po. Daming aso. Tao po. Tao po. Ilan aso? Ay, hello po. Good morning. Si Kariko po. Pwede po mahingi po ng lupa? Pang tanim lang po. May pala po kayo. Grabe, hindi ka nagdala ng pala. Nakalimutan ko. So okay na. Pauwi na kami, nakakuha na kami ng lupa. Kaya pabalik na. So pagkatapos namin makakuha ng lupa na pantanim, ay umuwi na rin po kami. At katulad ng dati, dadaanan na naman namin yung daan na lubak-lubak. Pero so ayan po yung gulong ng bisikleta. Flat siya, kaya hirap na hirap si Ate Sheila magpedal. Kaya sa part na yan, tulak mo naman. Hinto muna siya, tapos tulak mo naman niya yung bike hanggang makarating lang dun sa may ano, sa sementadong daan na. Kaya po si Ate Sheila ang nagmamaneho ng bisikleta kasi po PWD po ako. Stroke survivor po ako. So yun. Ayan si Ate Sheila. Ganda ng bundok dun. Trabaho pala sila. Ha? Trabaho sila. Sino? Kailin sila sa Kariko. Kaya nga eh. Ang panganay pala ni Kariko yun, si Erica. Yun pala yung sinabing nag-graduate. Nagtatrabaho na raw eh sa SBMA. Yan, lubak-lubak na naman dito. Kaya hirap na naman si Ate Sheila.
grabe siya. Bumabaon sa lupa yung ano eh, gulong. So as usual, baba na naman si Ate Sheila. Tulak na naman niya yung bisikleta. Kasi sa part na ito talagang medyo malalalim yung lubak. Kaya may hirapan siyang i-drive yung bike. Bukod sa flat, malalim pa yung mga lubak niya. So itutulak lang po naman po niya hanggang doon lang sa may part na hindi na malubak. Dapat hindi mo na tinatanggal dito yung sa bike eh. Lagi na lang natin dala eh. Uy! Wala yun, dumulas lang. Pumutok na. Ang baho pa. Ang baho ah. Hindi ako. Bakit ako? Wala kayong binibentang lupa dito. Kaya muna tayo. Ganda rito, ang lilim, no? Ang daming puno. Mayroon pala oh. May ilaw na pala. Solar. May poste na. Ito, may poste na. Diretso na po kami. Puti pa siya, di napagod. Nakapagod. Exercise yan, exercise. Exercise. Samantalang kasama ko, hindi nag-exercise. Alam kong pagod na rin si Ate Sheila sa mga pagkakataong yan. Kaya lang wala naman po ako magagawa. Kung sa mga hindi po nakakaalam, stroke survivor po ako, PWD po, kaya hindi ko talaga kayang magbisikleta. Kaya pasahero lang po ako ni Ate Sheila. Sumasama lang naman ako sa paglabas dahil naiinip din ako sa bahay eh. Kaya gusto ko rin lumabas at makagala-gala paminsan-minsan. Kailangan ng lupa. Dito na kami sa may labasan. Ang lamig ko eh, dito ang init na. Mainit na dito. Sarap dito. Malamig. Eh, pag umalis pala tayo agad eh. Wala pala tayo na pala. Bakit? Sa part nito, medyo pataas yung kalsada. Kasi nga sementado na mula sa rough road na lupa papunta sa semento, medyo pataas po siya kaya hirap na hirap si Ate Sheila na ang bisikleta, i-pedal ang bisikleta. So, ang ginawa niya, itinulak na lang niya ulit para lang may ahon yung bisikleta. Tulak mo kasi. Yun. So yun, finally, kahit na medyo napagod si Ate Sheila, nakaalis din. At medyo okay na dito dahil konkreto na yung kalsada. Kaya nga lang, medyo mabagal pa rin yung pagpipidal namin dahil malambot po yung gulong ng bisikleta. Kaya mabigat po talaga. So palabas na kami ng kalsada ng Carico. Palabas na kami ng National Highway. Pauwi sa amin. Nakakuha na kami ng lupa na kailangan namin para sa pananim ni Ate Sheila.
Daming po. Yun. Ang laki ah. Ang daming fruit eh. Gumagapang. Oo nga no. Sabi lang yun hindi gumagapang. Gumagapang nga yun. Dami pala nandito eh. Sa bahay meron din. Saan? Sa bahay. Namumunga. Hindi pa. Galing din yun sa tent. Sa trabaho ni Bebel. Ah. Kinakain. Nagtanong siya doon. Mahirap kong sigal ng plot. Larang vulcanizing dito. Doon sa may labas. Lasal ka tayo. Uwi na tayo ba? Ayaw mo vulcanize? Bumba lang yan. Ayun lang. Poroklos. Gorospe. Yun lang. Hindi kaya. Hirap ng plot. Ilan pa kaya? Wala mo si Alcira. Ba't kasi sumasama-sama pa ako eh. Plot pa. Oh, lambot ko nito. Ayun na nga eh. Lambot ng mga gulong. Pabili po. Snabera lang. Kanina pa kami dito. Uy. Seryoso eh. Sarap ka ng cellphone eh. Ingat po ba po? Bye-bye. So ayan, napadaan na ulit kami sa pesto nila Jenny. Dahil din kami dumaan kanina, kaya pabalik, yun na dito na rin kami dumaan. Ngayon, palabas na rin po kami ng National Highway. Papunta na sa amin. Sa kabilang, kabilang bakod lang naman tong sa amin. Tapos gitna lang namin yung McDonald's. Malapit lang po kami dito. Dahil pang dragon fruit dito. Dali lang mag-ano. Gagapang at gagapang pa siya. Dapat mo linis mo, aso mo, tali mo, alaga mo, igala mo. Lapit na. Konting days na lang. Ayan, nasa highway na kami. Yun lang. Ano? Ginawa mo sa sarili mo. Hindi ka makalabas ngayon. Pinahirapan mo sa sarili mo. Parang tukol lang eh.
Fiesta na. Galing na kami ng bukid. Kunti na lang. Habang papasok na kami sa loob ng fiesta, sa kasamang palad ay napatid ang kadena ng bisikleta. Mabuti na lamang at nakapasok na kami sa loob ng fiesta at malapit na lang sa amin. Sa pagkakataong ito, wala nang magawa si Ate Sheila kundi itulak na ng pauwi yung bisikleta. Dahil wala nang, hindi na siya magagamit, gawa ng napatid na yung kadena. Siguro nahirapan na rin yung bisikleta dahil nga bukod sa flat yung gulong, talagang mabigat siyang ipedal. At pagkatapos ay talagang nahirapan dun sa bukid dahil lubak-lubak yung daan. Bumigay na nung nandito na kami sa sa loob ng fiesta. Mabuti na lamang hindi umuulan ng panahon. At malapit na rin kami dito sa bahay kaya kahit paano hindi na rin masyadong nahirapan si Ate Sheila. So, anong nangyari po ay inilakad na lang ni Ate Sheila itinulak na lang ni Ate Sheila yung bisikleta. Nakasakay ako hanggang doon sa bahay. Malapit na lang naman. So, sa pagkakataong ito ay nandito na kami halos sa aming street. Isang liko na lang, ay 2 liko na lang pala. So, hindi na rin masyadong malayo yung itinulak ni Ate Sheila. Nandito na kami halos sa vicinity ng lugar namin. Isang liko na lang at makikita na yung bahay namin. Kaya makakapagpahinga na si Ate Sheila. So, ayun na nga po. Ito na po kami sa pagliko. Ayun na po si Tokmol, yung aso namin. Nag-aantay na lang. At dito na po kami. Ayun na po yung gate namin. So, nakaraos na si Ate Sheila. Pagod na pagod. Kawawa naman. Bye-bye po. Maraming salamat po sa panonood.